Hello, 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 hello. It's me again, ang inyong driver lover na sweet lover, driver na vlogger pa. Hello, hello, hello sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Magandang araw at good day sa buong mundo. Shout out dyan muna. Mag-shout out muna tayo sa buong mundo. Shout out dyan sa una sa Asia, Japan, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Taiwan. Okay, shoutout dyan sa inyo lahat dyan. At shoutout din sa Middle East. At dyan ako dati sa Middle East, Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, Abu Dhabi, Dubai, Yemen, Oman. At shoutout dyan sa inyong lahat. Quiet pa pala, nakalimutan ko ang quiet. Shoutout dyan sa inyong lahat. At dumako na naman tayo sa London, sa Europe. Shoutout dyan sa London. Okay? England, Netherlands, Norway, Germany, Czech Republic na nandoon ngayon si Saldico. Shoutout dyan sa inyo lahat. Okay? Russia, Switzerland, Netherlands, nandoon ngayon si Tatay Digong. Shoutout dyan sa inyo. At dito naman sa Canada, shoutout dyan sa Toronto, Ottawa, Quebec, Ontario, Edmonton. At siyempre nandito ako sa Vancouver. Shoutout dito. At sa North America, sa US, shoutout dyan sa US, Seattle, Washington, New York. At shoutout dyan sa inyo lahat. Basta shoutout sa buong mundo. Okay? Yang pag-uusapan natin. Bago ang lahat pala, huwag po natin kalimutan mag-share and like and follow sa aking Facebook po. At ang isa ko pa pong YouTube channel, please paki-support nyo ang aking YouTube channel, ED Makasilang po, paki-subscribe po. At click ninyo ang notification at ang bell. Wala pa po akong subscriber doon sa ED Makasilang, pangarang-awan nyo na po. Paki-subscribe po kayo. Ang aking YouTube channel po ay ED Makasilang. Okay? Again, paki-follow po ang aking Facebook page. Share, like, and follow, and mag-comment na rin po kayo. Salamat po sa inyong lahat. Okay, pag-usapan natin ito si Panilo at ang si Inday Sara, BP Inday Sara. Unahin natin si Panilo po. Nabalitaan nyo naman siguro tungkol nangyari kay Panilo yung pumunta siya sa Hong Kong, di ba? Parang ang nangyari doon sa Hong Kong nung pumunta siya sa Hong Kong, ang nangyari parang nag-rally siya, nag-camping. Di ba? Sigaw siya doon sa Hong Kong na Inday Sara Duterte, Inday Sara Duterte, Inday Sara Duterte. O anong sinagot ng mga tao doon? Inday Sara Duterte. Ang sagot ng mga tao ng mga Pilipino sa Hong Kong, BBM, 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 BBM. Yun ang sagot ng mga tao doon sa Hong Kong. Kaya si Panilo tumahimik na lang eh. Kawawa naman tong Panilo. Kung kailan nang tumanda saka pa namang kung kailan nang matanda na, hindi na kung kailan. Kung imbis na matanda na, okay? Saka naman nag-isip bata talaga naman itong mga attorney ng mga didilis talaga. Nakakatakot na itong mga attorney ng didilis. Hindi ko lalalahatin ng mga attorney ng didilis. Nawawala na ng nawawala na ng utak Bumabagsak yung utak nila mga busing, mga madam. Di ba? Mga busing. Pero mo ito si Panilo na nagpa-interview doon sa Isiminay. At napanood ko sa Isiminay nagpa-interview sa Isiminay. Pero yung apat na senador, pagsabihan pa naman niyang pusakal, wala sa ulog talaga. Ganyan ba yung mga attorney na
attorney pulpul talaga oh. Pwede ba yung isip attorney? Sabihan mo yung apat na senador na pusakal, sina Lacson, Senator Lacson, kagalang-galang na Senate President na Tito Soto, kagalang-galang na senator na si Risa Ontiveros, kagalang-galang na senator na si Kiko Pangilinan. Pagsabihin niyo ba naman na yung apat na yun na pusakal? Oh, okay. Talaga wala sa ulog to si Salsal Panelo eh. Attorney Salsal Panelo eh. Attorney Salsal Panelo, okay? Tigilan mo na yung kayabangan mo, okay? Kasi wala ka na eh. Ordinaryong tao ka na lang, attorney ka na lang. Ordinaryong tao ka na lang. Okay? Bakit mo minamadali yung impeachment ni Sara? Bakit mo minamadali? Gusto mo nang transfer ka agad yung impeachment ni Sara sa Senado. Kasi alam mong may 80%, tapos 20% lang, sigurado kang yung 80% mananalo si Inday Sara sa Senado, sa botohan. Sigurado, kaya minamadali mo. Ngayon pagka pinasa na ng mga sa Kongreso yung impeachment ni Sara, sisilipan nyo na naman na hindi dumaan sa due process, hindi dumaan dahil minamadali ng Kongreso. Ganyan ang mga palusot ninyo pagka nakalusot kayo eh. Sal Panelo. Ingat-ingat lang Sal Panelo kasi wala ka na, hindi ka na hindi ka na opisyalis ng gobyerno. Kaya tanggapin mo na ang lahat na yung pong si Tatay Digong na katulad mo rin na walang utak. Attorney kayong dalawa pero wala kayong mga utak. Kasi kung may utak kayo, hindi makukulong si Tatay Digong eh. Si Tatay Digong mo, hindi makukulong si Tatay Digong mo sa dahig eh. 'Di ba? Kung may utak kayo, attorney ka, dapat pinayuhan mo si Tatay Digong na hindi na maganda yung ginagawa mo. Hindi mo pinapayuhan, pinapabayaan mo lang kasi parehas kayong mga siraulo. 'Di ba? Sal Panelo. Alam mo ba yung kasabihan Sal Panelo, yung butike? Sal Panelo. Alam mo ba yung may kasabihan sa matatanda Sal Panelo? Okay? Pag bandang hapon na, alas 4 o alas 5 ya, pag bandang hapon na, yung butike sa Kisame na bumabagsak na lang. Alam mo ba yung may kasabihan tayo Sal Panelo? Yung butike bumabagsak na lang sa Kisame, doon sa sahig, kusang bumabagsak sila. Sal Panelo. Kasi alam mo ba anong sinasabi ng mga butike pagka bumabagsak sa sahig, Sal Panelo? Umuhingi sila ng tawad sa Panginoon Diyos. Sasabihin nila, Diyos ko, patawarin mo pa po sa lahat ng mga kasalanan ko. Ganon ang mga sinabi ng mga butike pagka bandang hapon na. Kasi kusa yan sila nahuhulog Sal Panelo sa Kisame, yung mga butike. So ganon ang ibig kong sabihin Sal Panelo. So ikaw Sal Panelo, Sal Panelo, ikaw, kasi matanda ka na, humingi ka na rin ng tawad sa Diyos. Kasi wala na kunti na lang buhay mo iksi na lang yung buhay mo. Habang tumatanda, umiiksi yung buhay natin. Mag-enjoy ka sa life mo, huwag ka na ng puro tira dyan sa aming mahal na Pangulo. Tira ka ng tira, wala ka naman sa hulog. Tanggapin mo na ang lahat na wala na si Tatay Diggs mo. 'Di ba? Nandun na, nakakulong na. Tanggapin niyo na. Kasi wala mas maganda sa bukal sa loob na pagka tinanggap niyo na ang lahat, edi maayos, 'di ba Sal Panelo? Ingat-ingat lang baka bumagsak ka sa Kisame buti sana kung bumagsak ka sa Kisame na maayos ang pagkabagsak mo kung hindi ma-injury ka, di yari ka Sal Panelo. 'Di ba? Ingat-ingat lang Sal Panelo. At saka next time huwag kang sigaw ng sigaw doon sa Hong Kong kasi mapapaya ka lang sigaw na Inday Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Ano nangyari sa inyo? Anong nangyari sa iyo? Hindi ang sagot sa iyo, PBM. Dito mahimik ka. Ganun lang yung Sal Panelo kasi ang mga tao gising na, alam na nila yung mga ginagawa ng mga tao, alam nila kung ano yung pagkakamali ng mga Duterte. Okay, Sal Panelo?
Huwag kang sigaw ng sigaw na Duterte. Kasi wala na eh. Wala na. Unti-unti na kayong kwan. Yung mga iba dyan na mga didilis, unti-unti nang nagigising. Kasi ang sabi ko nga sa kanila, yuntog nila yung ulo nila para mamulat. O di ba? Salsal Panilo, di ba? Peace tayo sa Salsal Panilo, hindi na maganda yung ginagawa mo. Wala ka na sa ulo. Pagsabihan mo yung 4 na senador na mga pusakal. Ang samantala yung mga 4 na senador, ang gagaling nila, sila yung lumalaban sa mga mali ng kasi pag mali yung ginagawa ni Bongbong Marcos, talagang titirahin nila si Bongbong Marcos, di ba? Ang mahal namin na Pangulo, kasi walang nakikita yung 4 na senador na mali ang ginagawa ng aming mahal na Pangulo, sinusuportahan pa nila, di ba? Kasi kayo pagka may lumalaban sa inyo na dating kay Tatay Digong, talagang kuan ninyo, grabe, nandyan na yung tirahin nyo kaagad ng pamimiki ninyo para lang matira ninyo ang kalaban ninyo dati sa politician. Di ba ganun ang style ni Tatay Digong eh. Kaya Salsal Panilo, tumahimik ka na. Kasi kuwan ka na eh. Gurang ka na. Mag-enjoy ka na lang sa life mo. Katulad ko, nag-enjoy na lang sa life. Okay, Salsal Panilo. Okay, dumako na naman tayo sa kay Sara, kay Inday Sara. Sabi nila sa akin daw bubo daw ako kasi ang ninakaw lang daw ni Inday Sara 25 million. At so, ibig sabihin, tinan mo kay Inday Sara. So ibig sabihin mga didilis, inamin nyo na magnanakaw talaga si Inday Sara. Ang ninakaw lang niya 25 million. Di ba? Paano yung kwan? Napanuran ko sa news. Mga didilis sa bilyonaryo tsaka sa iba-ibang channel, mga didilis pinapabalik ng kuwa ang 448 million. Pero yung 448 million, saan ginasto ni Inday Sara? Saan yan nilagay yung pira na yan, mga didilis? At tapos sabihin nyo sa akin, bubo ako, wala akong alam, ang ninakaw lang daw niya, hindi billion. Paano ngayon yan? May lumabas na naman yung bagong balita, galing sa kuha. Naglabas sila na ipabalik yung pera na 448 million. Paano ngayon yan, mga didilis? Sino ang bubo sa atin? Di ba, mga didilis? Kunting kandan. Ingat-ingat lang kayo sa mga banat niyo sa mga vlogger na mga Marcos. Vlogger na mga, kasi yan sila, puro may mga resibo yan eh. Pagka bumanat yan, talagang totoo. Di katulad sa inyong mga didilis, pagka bumabanat kayo sa aming mahal na Pangulo, walang resibo, puro bangag, may sakit, adik, ganun lang lagi ang sinasabi niya eh. Paulit-ulit kami hindi. Paiba-iba yung mga sinasabi namin dahil araw-araw paiba-iba yung mga balita kay Sara, kay sa mga Duterte, di ba? So ganun, kaya mga didilis, magsikuan na kayo, iuntog na yung ulo nyo at gumising kayo na mali pala yung sinusuportahan ninyo. Di ba, mga didilis? Okay, gising-gising naman, mga didilis. Kasi piruin mo yung 448 million, saan nilagay ni Inday Sayad? Saan nilagay yung pera ni Tsaka pinaghati-hati. Mahilig talaga to si Inday Sayad sa 125 million eh. Di ba? Pero may yung 448 million, pinaghati-hati niya sa 125 million. Mahilig talaga to sa pira si Inday Sayad sa 125 million eh. Mahilig talaga mahilig to sa number ang gusto niyang number 125 million pesos Then pinaghati-hati niya sa 100. Ano ba talaga Inday Sayad, Inday Sara, ba't ba mahilig ka sa pirang ganyan, 125 million? Di ba? Di ba? Naku, mga didilis, kawawa lang kayo, kaya gumising na kayo. Napanoran ko sa social media, 2 didilis nauntog na yung ulo. Tama yung dasal ko sa inyo. 2 social media napanoran ko sa social media, 2 didilis, nauntog ang ulo, nagising. Ayun, nagmarko sila. Kasi tama yung decision nila.
Kasi maling-mali na talaga yung ginagawa ng mga didilis yung time na yun eh. Yung mga Duterte time. 2016 hanggang 2022. Mali talaga. Ha? Walang ginawa kundi nakaw dito, nakaw doon. Ha? 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 Nakaw dito. Kung ano yung ginagawa ng kanilang leader, ang kanilang Tatay Digong, ganon din yung ginagawa ng mga alipuris niya. Ano nangyari sa Pilipinas? Puro utang dito, utang doon. Siya lang yung pinakamalaking presidente na may utang. Ha? Simula kay Cory Aquino hanggang kay dito sa ating mahal na Pangulo. Si Tatay Digong lang pinakamalaking utang. Biro yung utang na yung Ginoo ko. Ha? Jesus, Ginoo. Billion. Ha? Yung utang niya. Utang. Saan mo ko? Billion. Siya ang pinakamalaking may utang. Ginoo ko. Saan napunta yung pera? Ha? Lalong naghihirap pa ang Pilipinas. Ha? Kaya madidilis, gumising na kayo. Parang awa yun. Parang awa yun ha. Hindi na ako nagmumura sa inyo eh. Nangaasar na lang kasi pagmumurahin ko kayo hindi rin maganda eh. Bati-bati na tayo didilis. Okay? Peace muna tayo. Hindi na ako nagmumura sa inyo. Iaasarin ko na lang kayo kasi yun ang totoo. O sa mga busing ko naman, sa mga madam ko naman, enjoy lang tayo, di ba? Okay? Enjoy lang tayo mga busing, mga madam, para matuwa naman kayo sa akin. Huwag niyo kalimutan pong mag-share and like, okay, and follow, at mag-comment na rin po kayo mga busing o mga didilis. So tingnan mo, fresh na naman ako, bagong ligo, papasok sa trabaho. Itong buhok ko, pure yan ha, pure kulot yan. Hindi kuan yan, hindi picky yan. Talagang pinanganak na ako ang aking buhok ay kulot. Kaya tingnan mo, gwapong-gwapo ko, di ba? Mga didilis. Asa ko lang yan sa inyo. Okay, mga didilis. Kunting kon lang. Mga vlogger ng mga Marcos puro mga magagandang lalaki yan at mga magagandang babae, mga cute yan. Okay? Sino bang kwan? Sino bang mga Marcos vlogger na pangit? Wala. Kayong mga didilis na mga vlogger, minsan nakikita ko kayo sa mga social media. Bago kayo humarap sa camera ninyo o sa video ninyo, manalamin naman kayo. Hindi yung humarap kayo sa video camera nakahubad kayo, walang damit, minsan nakasando. Hindi na paano kayo paano kayo ila-like and share sa mga followers ninyo na ganyan na nakikita. Nakahubad, nakasando, kung ano wala sa hulog. So paano kayo? Di ka tinan mo yung mga vlogger ng mga BBM mo. 'Di ba? Talagang bago umarap sa salamin sa camera purmang-purma muna. Yung pang hindi mapapaya yung mga followers nila na okay to di ba? Talagang mapipilitan silang mag-like and share, di ba? Mga busing mga madam, di ba? Okay. Hanggang dito na lang mga busing mga madam ha. Ulitin ko ulit. Paki-suportan niyo po ang aking YouTube channel ED Makasilang po. Please paki-suportan niyo po yung YouTube channel ko, ED Makasilang. Paki-click na rin yung notification at para makita niyo yun. Okay? Para i-click niyo yun, tapos click niyo yung bell para makita niyo lahat yung mga i-upload ko dito po sa YouTube channel ko, ED Makasilang. At sa aking Facebook namang mga busing mga madam, please follow and share and comment po. I-like nyo lang po para makita ko naman na ganado tayong magbigay ng kasiyahan sa inyong mga busing mga madam. Okay? Sa mga didilis naman, keep going lang kayong mga sir. Keep going lang kayong magbablog ng mga fake news kasi mali naman ang ginagawa ninyo. At least mayroon mga vlogger na mga Bongbong Marcos, tatikahin kayo, okay? Titirahin talaga kayo. Mga didilis, kunting lang. Bago marap sa video ninyo, sa camera niyo, tumingin muna kayo sa salamin para kung nababagay ba o hindi, di ba? Para katulad naming mga vlogger, mga pogi, okay? Okay, mga busing, mga madam, shout out din sa inyo sa Pilipinas. Love you all. Bye. Peace.